Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, hindi pa ba kayo nagsasawang nakikipag-away? Nakakapagod din, no? Kapag meron kang hindi kasundo sa iyong buhay. Nakakasawa din ang pakikipagtunggali, pakikipagdebate, pakikipag-argue sa ibang tao. Kaya higit sa mga pinagdarasal natin, pagdasal natin ang kapayapaan. Dahil kung walang kapayapaan, walang pagkakaisa. At tayo'y nagkakaisa lang kung tayo'y susunod at magpapabasbas sa Diyos. Kaya tayo nag-aaway-away, kaya tayo'y nagkakawatak-watak. Kasi wala tayong ibang sinusundan kung hindi ang ating sariling kagustuhan. Ang tawag dyan ay pride. Kaya naman, minsan pa tayo magpakumbaba para matanggap natin muli ang pagpapala ng banal na misang ito. Naway alisin ng Diyos ang ating kataasan ng loob para manumbalik ang kapayapaan niya na magbubuo sa atin, na magbibigay sa atin ng tuwa at ng galak. Kaya sabihin natin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang kaloob namin naway mapuspos ng ganap sa Espiritu mong dumadaloy sa aming lahat upang bigyan niya kami ng layuning kalugod-lugod sa iyo at ng kapasyahang sundin ang loob mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin. Saka kinalagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Sadusewo at Parisewo, kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Parisewo, anak ng mga Parisewo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay,
ako'y nililitis ngayon. Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduceo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduceo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito at lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging may initan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanawag niya ang mga kawal. Ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang angad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya'y kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin.
lahat naway magkaisa kay Kristo at sa Diyos, Ama ng tanay sumampalataya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, tumingala si Jesus at nanalangin. Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang dinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang binigay mo sa akin ay binigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo, katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga binigay mo sa akin, upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarong ang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga binigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Pinapakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso sa kanila at ako namay sumakanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nakakita na po ba kayo ng agiw? Yung sapot po ng gagamba sa mga sulok ng bahay. Ang tanong ko po, matibay po ba o mahina ang sapot o ang agiw? Mahina lang po, no? Di po ba? Kapag isang hibla lang ng agiw, kahit na konting ihip ng hangin, kaya niya itong tangayin. Kahit isang walis, tingting lang, napuputol po agad ang agiw. Pero napansin niyo po ba ito? Kapag maraming sapot ang nakadikit, kapag maraming gagamba ang nagtutulungan, nakakabuo sila ng isang matibay na sapot. Ang ganda nga po ng kasabihan, a single strand of web is nothing. A lion would tear it like dust. But when spiders unite, they can even tie up a lion. Alam po natin, malakas ang leon, mabangis, nakakatakot na hayop yan. Pero kahit ang leon, maaring matalo kapag maraming maliliit na gagamba ang magkakaisa. At mga kapatid, ganito din po ang gustong mangyari ni Jesus para sa atin, sa ating narinig na ebanghelyo. Sa mabuting balita, hindi lang naman po pera ang pinagdadasal ni Jesus para sa atin. Hindi lang po tagumpay, hindi lang mahabang buhay. Anong pinagdasal ng ating Panginoon? Sabi niya, Father, may they all be one. Magkaisa sana sila. Magmahalan sana sila. Magtulungan sana sila. Napakaganda po, no? Bago umalis ang ating Panginoong Hesukristo, ano ang laman ng puso niya? Hindi ang kanyang sarili, kung hindi ang pagkakaisa ng mga taong maiiwan. Bakit? Kasi alam po ni Jesus, kapag watak-watak ang mga tao, mahina sila. Madali silang sirain. Madali silang matukso. Madaling mawalan ng pag-asa. Pero kapag nagkakaisa tayo, kahit na mahirap ang buhay, kahit na anong pagsubok o problema, makakayanan natin, magkakaroon tayo ng lakas. Tingnan niyo po sa pamilya. Kapag nag-aaway-away ang mag-asawa, kahit na gaano kalaki ang bahay,
Parang nasa impyerno ka. Kahit na masarap ang pagkain, ang lasa, napakapait nito. Di po ba? Pero kahit na simple lang ang bahay nyo, kahit tuyo lang ang ulam nyo, kapag nagmamahalan kayo at nagkakaisa, masaya ang pamilya. Di po ba? Tingnan nyo po sa simbahan, kahit na hindi po tayo para-pareho. Merong mayaman, merong mahirap, merong tahimik, merong makulit, merong mabait, merong mahirap pakisamahan. Pero kapag ang bawat isa marunong magpakumbaba, marunong magpatawad, kapag ang bawat isa ay nagtutulungan, nagiging buhay na buhay ang simbahan, gumaganda ang parokya. Amen? Kaya nga po ang pinakamalaking tagumpay ng demonyo, hindi naman po ang kasalanan. Ang pinakatagumpay ng demonyo ay kapag nasisira niya tayo, kapag tayo'y nagkakawatak-watak at nag-aaway. Sabi po ito ni Padre Pio, that the devil is afraid of people who pray and forgive. Because unity destroys the devil's work. Tandaan niyo po yan. Ayaw na ayaw ng demonyo kapag tayo nagkakaisa. Dahil kapag iisa tayo, talo ang masama. Amen? Marami pong pamilya ang hindi sira dahil sa kahirapan. Maraming pamilya sira dahil sa pride. Amen? Marami pong pagkakaibigan, hindi naman po winasak ng distansya. Ang mga magkakaibigan, lumalayo ang loob nila dahil sa hindi pagpapatawad. At aminin po natin, minsan kahit po sa simbahan, imbis na magtulungan tayo, nagpapataasan pa, pinagmamalaki ang ambag nila, nag-uunahan sa karangalan. Kaya nga po, minsan, nawawala ang tuwa at saya natin. Kapag merong pagkakawatak-watak, hindi natin nararamdaman ang presensya ng Diyos. But remember this, my dear friends, unity is not thinking the same. Unity is not uniformity. But unity is loving despite the differences. Hindi ibig sabihin, nagkakaisa tayo kapag para-parehas na tayo ng opinyon. Ang pagkakaisa, ibig sabihin, kahit na magkakaiba tayo, pinipili pa rin nating mahalin ang bawat isa, galangin ang bawat isa. Kaya tingnan niyo po ang ating Panginoong Hesukristo. Iba-iba po yung apostoles niya. Di po ba? May mainitin ang ulo, may traidor, may nagdududa, may mahina ang loob. Pero hindi niya sila pinaghiwa-hiwalay. Pinagkaisa niya itong kanyang mga alagad kahit na iba-iba sila. Kahit na sino pa sila, kahit na meron silang pagkakamali, kahit na meron silang pagkukulang, minahal niya sila. At ito din po ang hamon sa atin, mga kapatid. Sa pamilya natin, magkaisa tayo. Sa ministry natin, magkaisa tayo. Sa ating barangay, magkaisa tayo. Sa ating simbahan, magkaisa tayo. Dahil wala tayong mapapala kung tayo'y watak-watak. Di po ba? Mas marami tayong magagawa kung nagkakaisa tayo. Don't ever forget, my dear friends, there is no profit in division. Wala tayong pakinabang kapag tayo'y nagsisiraan. Amen? Dahil kahit na gaano tayo katalino, kayaman, kalakas, kung watak-watak tayo, mahina pa rin tayo. Pero kahit na maliit lang tayo, mahirap lang tayo, simple lang tayo, kapag nagkakaisa tayo, nagiging makapangyarihan tayo. Amen? Kung titignan niyo po ang bansang Singapore, maliit lang po itong bansa. Mas malaki pa nga po ang Pilipinas eh. Pero ang tanong, bakit napakayaman nila? Bakit asensado sila kesa sa atin? Isa lang po ang dahilan. Kasi nagkakaisa sila. Pinatupad po ng Prime Minister nila dati, si Lee Kuan Yew, na kahit na ano pa yung nationality nila, basta't nandun sila sa Singapore, dapat marunong po silang mag-English. Dahil kung hindi sila magkakaintindihan, paano sila magkakaisa? Doon po nag-umpisa ang kapayapaan sa pagkakaisa sa kanilang lengguwahe, sa kanilang wika. At ganoon din po sa Japan.
Kapag pinag-uusapan po natin ang Japan, di ba? Ano po yung unang pumapasok sa isip nyo? Kaayusan, kalinisan, disiplina. Ang Japan po, kinahangaan yan ng buong mundo, ng ibang bansa. Pero baka hindi nyo po alam ito. Noong mga 1950s, pagkatapos po ng digmaan, wasak na wasak ang Japan. Kawawa po itong kawawa. Marami po ang paligid, marami pong naghihirap. Magulo po yung mga lungsod nila. Pero paano sila bumangon? Hindi dahil mayaman sila, hindi dahil madali ang buhay nila. Bumangon sila dahil nagkaisa sila. Nagkaroon po ng kamalayan yung mga tao. Kailangan nating ayusin ang ating bansa. Kaya nagtulungan po sila, naging disiplinado sila, nagsakripisyo sila para sa kabutihan ng lahat. Hindi po nila inisip noon na trabaho yan ng gobyerno, hindi ko naman basura yan bahala ng iba. Hindi po. Ang bawat isa ginawa ang parte niya. Dito niyo po makikita ang kapangyarihan po ng pagkakaisa. Kapag ang mga tao sa lipunan, iisa po ang direksyon, iisang hangarin, isa po ang kanilang pangarap. Kahit na mahirap, kahit na nabigo sila, maaari silang bumangon muli. Kaya nga po mga kapatid, marami po mga problema hindi natin kayang solusyonan kung nag-iisa lang tayo. Amen? Pero kapag nagtutulungan tayo, kapag nagkakaisa tayo, ang imposible nagiging posible. Nakakalungkot pong isipin ng mahal nating bansa ang Pilipinas. Naghihirap pa rin na pag-iwanan na. Dati, nung bata po ako, ang tawag sa Pilipinas, the rising tiger of Asia. Di po ba? Ngayon, ano po ang tawag? The dying man of Asia. Nasa na yung tigre? Parang naging puting na lang tayo ngayon. Di po ba? Parang naging basang sisiw tayo. Di po ba? Opo, kasama ang korupsyon sa problema ng ating bansa. Opo, problema natin yung mga maling polisiya. Opo, meron mga ibang negosyante ang abusado. Pero kaya mahina tayo kasi wala tayong pagkakaisa. Amen? Nakakalungkot po, 90% po ng mga Pilipino naniniwala sa Diyos. Pero ang paniniwala natin sa Diyos, hindi naman nakikita sa ating pamumuhay. Ang nakakalungkot, may pananampalataya tayo sa bibig, pero wala naman tayong pagmamahal sa ating puso. Kasi mga kapatid, ang tunay na paniniwala sa Diyos, hindi lang naman po nakikita yan sa dami, sa haba ng ating pagdarasal o pagsisimba. Mga kapatid, ang paniniwala sa Diyos dapat unang-una nakikita, nararamdaman sa pagkakaisa ng mga Katoliko at ng mga Kristiyano. Amen? Dahil sabi po ni Jesus sa ating ebanghelyo, may they all be one. Hindi po sinabi ni Jesus, may they all be rich. Hindi sinabi ng ating Panginoon, may they all be powerful. Ang pinagdasal ng ating Panginoon, magkaisa tayo. Hari nawa, ito din po ang ating ipagdasal. Yes, unity is a decision. But do not forget, unity is also a gift. Piliin nating magkaisa. Kahit na magkakaiba tayo ng paniniwala, pero hingin din natin sa Diyos na tayo ay magkaisa. Ang tanong, gusto mo ba na makaisa sa kapwa mo Pilipino? Ang tanong, gusto mo bang magkaisa kayo muli ng asawa mo? Ang tanong, gusto mo ba iisa kayo ng pamilya mo? Muli mga kapatid, walang pinagpapala kapag nag-aaway-away ang mga tao. Mas maraming naghihirap kapag tayo'y watak-watak. Kaya sa banal na misa pong ito, ipagdasal natin, sabihin natin, Lord, tanggalin mo ang pride na sumisira sa aming mga relasyon. Turuan mo kaming magpatawad. Turuan mo kaming makinig. Turuan mo kaming tunay na magmahal. Dahil ang tunay na lakas natin mga Kristiyano ay hindi makikita sa ating pera, sa ating talino, sa ating impluensya. Tayo'y tunay na malakas bilang isang sambayanan ng Diyos kapag tayo'y nagkakaisa sa pagtupad sa kagustuhan niya. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos
ang ating mga dasal at panalangin. Nananalangin si Jesus sa Ama para sa pagkakaisa. Sa paghihintay sa Pentekoste, lumapit tayo sa Ama. Idalangin ang tunay na pagkakaisa ng lahat ng kanya mga anak. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng kasapi ng simbahan, naway magkaisa sa puso at isip, kasama ng ating Santo Papa at ng ating mga obispo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mundo naway sumampalataya kay Kristo, bunga ng nagkakaisang halimbawa ng mga Kristiyano, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng bininyagan kay Kristo, naway magkatipon sa iisang simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Banal na Ama, sa pamagitan ng mga panalangin ito, maakay nawa ang lahat ng tao sa pagkakaisang binabahagi mo sa nag-iisang minahal mo bago pa man tinatag ang sansinukob. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay namin sa iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus pinakoy buhay laging bilang handog. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang mistero ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Mamalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang moo'y umakyat sa kalangitan. Alleluia, alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama. Alleluia, alleluia. O Diyos, ako'y handa na magpuri at umawit ng awiting masigla. Gumising ka, kaluluwa. Gumising ka at magsaya. Ang moo'y umakyat sa kalangitan. Alleluia, alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama. Alleluia, alleluia. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa aming ginanap na pakikinabang, matutuhan nawa namin at mapagsaluhan
ang iyong aral at dulot na kaligtasan, upang kami pagindapating magkamit ng iyong bigay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kanina po nabanggit ko ang tungkol sa Singapore at Japan. Alam po natin ang dalawang bansang ito, napaka-asensado nila, napakayaman. First world country, developed countries. Pero baka hindi nyo rin po alam na itong dalawang bansang ito, karamihan sa mga tao, hindi po naniniwala sa Diyos. A lot of their citizens identify themselves as non-religious. Isipin niyo po yun. Wala silang Diyos pero nagkakaisa para umasenso sila. Pero tayo, malungkot na kwento, karamihan sa atin naniniwala sa Diyos, pero bakit tayo nag-aaway-away, hindi tayo nagmamahala? May problema. O baka merong kulang. Dahil maaaring ang ating pananampalataya ay hanggang isip lang, hindi bumababa dito sa puso. Di po ba? Tandaan niyo po ang pagkakaisa, hindi lang po pagpapara-pareho. Unity is not uniformity. Unity is not having the same opinion or ideas. But what is unity? It is loving the other despite of their difference. Alam mo, kayo'y nagkakaisa. Kahit na meron kayong hindi pagkakaunawaan, hindi kayo pareho, ay tinatanggap mo, minamahal mo, ginagalang mo ang taong yan. Mas makapangyarihan tayo kapag tayo'y nagkakaisa. Amen? Wala tayong mapapala sa pagkakawatak-watak at pag-aaway. Mas maraming mga tao ang maghihirap kapag tayo'y magkakahiwalay. Magiging mahina tayo kapag tayo'y nag-aaway-away. Amen? Kaya, kailangan pa nating manalangin, pagdasal ito sa Panginoon. Posible namang magkaisa. Pero ang unang hakbang dyan ay pag-aalis ng kataasan ng loob sa atin. You do not need pride. Remember, pride is what made angels into devils. At dahil sa pride na yan, kaya tayo hindi nag-uusap, karamihan sa atin, nagbabangayan. Pagdasal natin, paulit-ulit, posible na magkaisa. At sa pagkakaisa natin, naway tayo maging malakas, makapangyarihan, at magawa natin ang mga imposibleng bagay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.